At sa nakaraan nating kwento, lubos ang pasasalamat ni Salmora kay Kale, sinabi niya na isa siyang tunay na kaibigang maaasahan, kaya't nagpa siya si Salmora na sa pagkakataong ito ay ibabalik niya ang pabor sa kalaban. Makalipas ang kaunting sandali, tinipon ni Kale ang kanyang mga estudyante ng mahika sa harap ng tarangkahan ng mansyon. Dinala rin ni Salmora ang kanyang mga sundalo. Tinanong ni Kale kung ito na ba ang mga pinakamagaling na sundalo at mga apprentice na tinukoy ni Salmora sa kanilang pag-uusap sa opisina. Tumango si Salmora bilang kumpirmasyon, at lahat sila ay nasa antas ng Swordmaster. Sa harap ng mga sundalo, nakatayo ang leader na may kulay dilaw na buhok na nagngangalang Beef, ang commander ng unang unit, at pinakakilala at pinakamahusay na apprentice ni Salmora sa tatlo. Binubuo ang unang unit ng mga 10 lalaki, bawat isa ay may titulong Top Soldier. Bawat isa sa kanila ay may potensyal na maging sunod na kandidato sa pagka-commander. Sila ang mga Viper Knights na pinakamakapangyarihang tao. Humarap si Salmora kay Beef at tinanong kung nagawa ba nila ang ipinag-utos kahapon. Ipinagbigay alam ni Beef na inalis na ng kanilang unit ang anumang bagay na maaaring magsiwalat ng kanilang pagkakakilanlan. Ipinakilala naman ni Kale ang kanyang mga estudyante, mga salamangkero ng ika-4 na bilog at first-class tower wizards, sa Magic Tower. Sinabi niya pa na silang tatlo ay pure elemental wizards, mga talento na sumunod sa kanyang mga yapak sa pamamagitan ng pagmaster ng 4 na pangunahing elemento. Ipinaalala ni Salmora na ayon kay Kale, sila'y mga henyo. Ngunit agad nilinaw ni Kale na maraming henyo sa Magic Tower, kaya napagdesisyonan niyang siya na lang ang henyo, at ang mga estudyante niya ay may mga talento lamang. Sa paglipat sa misyon, tinuro ni Kale ang teleportation circle at inutusan silang lahat na pumasok sa loob. Itinaas ni Salmora ang dakila niyang espada at buo ang kumpiyansa, habang isinisigaw niyang oras na para sila ay umalis. Nagsimulang magliwanag ang buong paligid sa loob ng teleportation circle, at mabilis na naglaho ang buong hukbo. Ilang saglit pa, na-teleport na ang buong grupo sa kanilang pakay na lugar. Humanga si Salmora at sinabi niyang dahil kay Kale, nakarating sila sa oras ng hindi pinagpapawisan. Ngunit kailangan pa nila maglakad papunta sa aktwal na tagpuan. Pagdating nila, sumalubong si Henry at nakakrus pa ang braso, na agad naman napansin ito ni Salmora. Kinausap niya si Salmora at sinabing hindi naman siya masyadong nahuli at tamang-tama lang ang oras ng kanilang pagdating. Ngunit hindi kilala ni Salmora si Henry kaya agad niya itong tinanong kung sino siya. Ngumiti si Henry, at ibinunyag niya na siya ang nagpadala ng liham sa kanya. Walang alinlangan, agad binunot ni Salmora ang kanyang espada, handang harapin ang kaaway. Ngunit sinabi ni Henry na ayon kay Count Aizen, sapat na raw ang isang kabalyero at isang salamangkero upang harapin ang lahat ng kanilang puwersa. Sa kabilang banda, nagtataka si Kale kung isang kabalyero o isang salamangkero ang sumalubong sa kanila. Nagbigay ng babala si Kale kay Salmora na sa tingin niya nagtatago ang salamangkero kung saan kaya kailangan niyang mag-ingat. Napakagat sa labi si Salmora sa pagkainis at naaalala niya na galit si Aizen sa mga salamangkero, pero mas naging marahas pa ito mula noong huli silang magkita. Mariing sinabi ni Salmora na narito siya upang kunin ang kanyang mga tauhan. Itinuro ni Henry ang isang gilid, sinabing naroon ang kanyang mga tauhan, at agad naman lumingon si Salmora. Nang makita ito labis siyang namangha, isang platapormang kristal na yelo kung saan nakalagay ang bangkay ng buong unit, nag-init ang ulo ni Salmora at nanginginig ang katawan sa galit, ipinaliwanag ni Henry na natakot siyang mabubulok ang mga tauhan nito, kaya niya sila pinagyelo, hindi na makatiis si Salmora, agad niyang binunot ang espada, ngunit pinigilan siya ni Henry at sinabing, hindi siya ang kalaban niya. Napakunot noo si Salmora, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng sinabi ni Henry, ngunit tumawa lang si Henry, sabay palakpak at sinabing, oras na para malasahan niya ang impyerno. Biglang lumitaw ang isang magic barrier na may mga maraming salitang rune na pumalibot kay Salmora, hindi siya makagalaw, sa parehong sandali, nawala siya sa harapan ng lahat. Napangangas si Kale sa takot,
Alam niyang ginamit ni Henry ang isang spell ng Force Teleportation Magic, isang napakakumplikadong uri ng mahika. Hindi na maitago ni Cale ang kanyang pagkabigla, at napapatanong sa isipan kung sino ba talaga ang taong ito, habang inihahanda ng mga estudyante ang kanilang mga kakayahang mahika at ang mga sundalo ay pumwesto para sa labanan. Tinaas ni Cale ang kamay upang balaan sila at sinabing, mahirap ang makakalaban nila at hindi siya ordinaryong tao. Tinitigan ni Henry si Cale, iniisip kung nakita na ba niya ito noon sa Magic Tower, at nang maalala niya na pangiti si Henry, nakilala ito bilang si Lightning Cale, isang magaling sa mahika ngunit kilalang pasaway. Sa likuran ni Cale ay ang mga estudyanteng sumusunod sa kanyang yapak. Iniisip ni Henry na magiging interesante ang laban na ito. Bigla niyang napansin ang isa pang pamilyar na mukha, ito ay si Biff, ang unang apprentice ni Salmora. Nagulat siya na kahit ang daming taon na ang lumipas, malinaw pa rin ang mga alaala niya na parang kahapon lang. Napagtanto ni Henry na ang tanging dapat niyang bantayan ay sina Biff at Cale. Habang dahan-daang hinugot ni Henry ang kanyang espada at itinutok ito sa kanyang mga kalaban, tinanong niya kung ano pa ang hinihintay nila at kung may halaga ba sila kung ayaw naman nilang lumaban. Agad naman sumagot si Biff, sabay hugot ng espada, at sumigaw, mabubuhay si Sir Salmora at tiyak na babalik siya ng buo. Ipinag-utos niya sa kanyang mga sundalo na umatake, at agad silang sumunod at ibubuhos ang lahat mapatay lang ang kalaban nilang hindi ordinaryo. Nang makita ang pag-atake, naisip ni Henry na tama nga ang kanyang hinala, ang mga sundalong ito ay malayo sa mga karaniwang bayarang mandirigma. Samantala, sa pagdilat ng mata ni Salmora, nakita niyang nasa gitna siya ng isang kagubatan. Luminga siya at napagtanto na pinilit siyang i-teleport ng kalaban. Bigla na lang may malakas at mabilis na enerhiyang lumapit mula sa kanyang likuran, paglingon niya, sumabog ang espada sa kanyang baluti, lumikha ng matinding enerhiya, pero kinaya ni Salmora ang atake, bumagsak ang espada, at nakita niya kung saan ito galing, at napagtantong hindi siya nag-iisa, mula sa likod ng mga puno, lumabas si Ban, suot ang kanyang bagong anyo. Sinabi niyang matagal na silang hindi nagkikita ni Salmora. Gusto ni Salmora malaman ang pangalan ng kalaban, sinabi niya sa kanya na ibunyag ang kanyang sarili. Pero natawa lang si Ban, medyo masaya para sa kanya na hindi ipakilala ang sarili. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Ban, kung katawan lang ng mga tauhan niya ang hanap niya, bilasan na niyang humugat ng espada, dahil masyado na siyang madaldal. Hindi makapaniwala si Salmora na kilala siya ng isang kabalyerong ganito kabata, pilit niyang inaalala kung saan sila nagkita. Nakita ni Ban ang gulat sa mukha ni Salmora at sinabi na mukhang nalilito siya. Kaya hinugot niya ang kanyang espada na biglang nagliwanag na kulay pula, sinabi niyang kung mapapabagsak siya ni Salmora, sa kanya isisiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanggap ni Salmora ang hamon, sinabi niyang pagsisisihan ni Ban ang mga sinabi niya. Ang kasalukuyang 10 espada ng imperyo ay lahat ay nakahanay sa mga sentral na aristokrata. Sa tuwing may nag-ambag sa kaharian na naghihintay ng pagbitay, sila ang namamahala dito at sila ang nagkukusa na hulihin sila. Sa partikular, si Salmora ang pinakaaktibo sa kanila. Upang mapanatili ang magandang imahe ni Marquis Aubert, nararamdaman ni Salmora ang madilim at malakas na enerhiya mula sa kalaban, alam niya na ito ay bloodlust. Si Salmora ay ang ika-10 espada ng imperyo, isang titulong ibinigay para kilalanin ang ika-10 pinakamalakas na kabalyero sa imperyo. Hindi siya makapaniwala na nakalimutan niya ang ganitong lakas, matagal na mula noong huli siyang nakaramdam ng ganitong matinding presensya. Sa panig naman ni Ban, napangisi siya. Sinabi niya na si Salmora ay isang madulas na ahas lang, at asar na tinanong kung bakit ito biglang naging seryoso. Pagkatapos, sinenyas ang kamay at hinimok niya itong umatake. Mabilis na sumugod si Salmora, buo ang loob na pabagsakin ng mayabang na kalaban. Ginamit niya ang kanyang aura, isang naglalakihang alon ng enerhiya ang bumaon sa lupa, humahati sa daan patungo kay Ban. Halos tamaan si Ban, ngunit bigla itong nawala, nabigla siya, nakita niyang nawala si Ban at isang anyong usok lang ang tumambad sa harap niya, sa isang iglap, nasa likuran na siya ni Salmora. Sa ere,
Umatake siya mula sa likod, habang nasa ere tinawag ni Ban si Salmora na asul na serpiente, sabay hataw ng espada, ngunit agad na carry-act si Salmora at naiparada ito ng buong lakas. Pagkatapos magbanggaan ng kanilang mga espada, napangiti si Ban, na iharang man ni Salmora ang kanyang atake, napansin niyang mapurol na ang kasanayan nito. Itinaas ni Ban ang nagliliwanag niyang espada, at ipapakita niya kay Salmora kung ano ang mangyayari kapag pinabayaan niya ang kanyang pagsasanay. Habang tumitingin sa kalaban sa likod ng talam, sinabi niya, ipaparamdam niya sa kanya ang tunay na hirap. Biglang namuo ang kawangis na enerhiya ng kalawakan sa paligid ni Ban, at nagsimulang mabasag ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay tumalon si Ban, handang ihampas ang kanyang mahiwagang espada mula sa itaas. Kasunod nito, isang pulang alo ng dumadagundong na enerhiya ang sumugod patungo kay Salmora matapos pakawalan ni Ban ang kanyang kapangyarihan. Bahagyang napaatras si Salmora, agad nagbantay at naghanda sa posisyon ng pakikipaglaban. Nagulat siya, nakilala ang skill na ito. Hindi makapaniwalang ang Swordmaster na si Ban ang may gawa ng ganoong atake. Tinamaan si Salmora ng malupit na hampas na halos ibagsak siya. Ngunit, determinado siya na pigilan ang pag-atake na ito mula sa kalaban, nang kumalma ang alo ng enerhiya. Tanging ang hawakan na lang ng kanyang espada ang naiwan, nakatanaw siya sa kawalan. Tuluyang nabasag ang kanyang ipinagmamalaking sandata. Na-realize ni Salmora. Tinamaan siya ng teknik na tinatawag na Galaxy Downpour, isang makinang na ulan ng mga bituin ang bumuhos sa mga bundok ng Gaon. Samantala, balik naman tayo kay Henry na kasalukuyang tina-target ng grupo ni Biff. Kalma lang siyang nakatayo, hinihintay silang lumapit. Itinaas ni Biff ang nagliliwanag niyang espada at inutusan na sabay-sabay na umatake ang lahat. Sumunod ang lahat sa utos at agad na sumugod kay Henry, habang si Henry ay inihahanda ang sarili sa kanilang mga pag-atake. Sa likod, inactivate ng isa sa mga estudyante ni Kale ang Magic Orb para suportahan ang mga sundalo. Habang pinagmamasdan ang kilos ng mga kalaban, napansin ni Henry na ang mga sundalo ay umaatake ng direkta habang ang mga salamangkero ay taga-suporta lang. Maganda ang taktika nila, at sanay ang mga ito sa laban. Dahil dito iniutos niya kay Clever na maghanda, at agad naman tumugon si Clever sa kanyang master. Biglang gumamit si Henry ng Blink Magic, nilampasan ang pagsugod ng mga sundalo, at nilampasan din si Biff, at mabilis na umatake kay Kale. Bago ihampas ang espada, nag-activate si Henry ng Magic Armor. Ngunit bago pa man tumama ang espada ni Henry kay Kale, lumitaw si Biff sa harapan niya para protektahan si Kale at bahagyang nasalag ang pag-atake ni Henry. Inis na iniisip ni Biff, na paanong isang salamangkero ay umaasta na parang swordsman. Nag-iba ang kanyang aura, sa tindi ng emosyon galit niyang sinabi na kung sa tingin ba ni Henry na siya ang magiging kamatch niya ni hindi man lang siya nakakagamit ng aura. Agad niyang ginamit ang kanyang aura sa paa at binigwasan si Henry. Tumilapon si Henry sa lakas ng tama, at agad na bumagsak sa lupa. Itinaas ni Biff ang kanyang espada at binalutan ng aura, malakas na isinigaw na ito na ang katapusan ni Henry. Ngunit bago pa niya maibigay ang huling atake, agad na tigilan si Biff at lumingon sa likod. May matalim na bagay ang tumama sa kanyang likod, kaagad nang inig ang katawan niya sa sakit at napahawak sa sugat. Sinusubukan niyang pigilan ang pag-agos ng dugo sa kanyang sugat. Nanlaki ang mata ni Biff, may halong galit at pagtataka kung bakit siya sinaksak ng sariling kakampi. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking salamangkero, parang wala sa sarili, may hawak na dugo ang punyal. Bumula ang bibig ni Biff, hinawakan ang ulo, at hindi maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Ang mga sundalo ay napatingin sa kanya, gulat na gulat. Sa puntong yun, napangiti at tahimik na sinabi ni Henry sa kanyang isipan na lason yun. Habang umuungol sa matinding sakit, tumutulo ang laway at nagningisay ang lalaking salamangkero. Maging siya na sumaksak kay Biff, ay bumagsak din, nawala ng malay, may bula rin sa bibig. Nagutos agad si Kale sa mga estudyante, na kaagad na gumamit ng antidote magic,
kailangan nilang bilisan para ma-detoxify agad ang lason. Sinubukan nilang alisin ang lason kay Biff, maging si Kale ay tumulong na din, ginamit nila ang spell na Poison Cure. Ngunit huli na ang lahat, dahil sa tindi at lakas ng lason, patay na si Biff. Nagulat si Kale, hindi makapaniwala na ang isang Swordmaster ay namatay ng ganoon lang. Nauwi sila sa sitwasyon na nawawala si Salmora, at si Biff na pangalawa sa command ay patay na. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, napansin ni Kale na nawala ng malay ang isa niyang apprentice na pumatay kay Biff. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari, nag-iisa lang ang kalaban at hinala niya na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Bumangon si Henry, huminga ng malalim, hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabing akala niya mamamatay na siya. Pinunasan niya ang alikabok sa manggas, at pinuri si Clever sa magaling nitong pagganap sa trabaho. Nagpakita si Clever, nakaupo sa harap ng katawan ng nawalan na malay na apprentice ni Kale, may duguan na punyal sa bibig, halatang sinapian niya ito at kinontrol ang katawan ng batang salamangkero. Ipinaliwanag ni Henry na may lason ang dugo niya, kaya't sa mga ganitong sitwasyon, ito ang pinakamabisang sandata. Habang nakatingin kay Clever, inilantad ni Henry kay Kale na hindi naman talaga siya pinagtaksilan ng tauhan niya, sinabing ang lahat ng ito ay kagagawa ni Clever. Naalala ni Henry, ang kahambugan ng mga knights na puro aura lang ang pinagtutuunan sa pagbalot ng kanilang espada, na siya ring kahinaan nila. Sa galit, biglang nag-activate si Kale ng kanyang pinakamalakas na spell, Memorization Magic, isang teknik mula sa Magic Tower, nais niyang ipaghiganti si Biff. Ngunit bago pa man makakilos si Kale, ginamit ni Henry ang Blink Magic, biglang lumitaw sa tabi ni Kale at agad na tinakpan ang bibig nito. Pagkatapos agad na binigkas ang spell at isinunod ang Freeze Magic. Dahan-daang nagyelo ang bibig ni Kale, sa labas, narinig ni Henry ang pagtakbo ng mga estudyante ni Kale na papunta sa pinangyarihan, at inasahan na niya ito. Habang abala ang mga ito sa pagtulong, lumitaw siya mula sa likod, at binigyan ng tag-isang atake sa batok. Isa-isang nawalan ng malay ang mga estudyante ni Kale, at agad na bumagsak ang katawan nila sa lupa. Habang nakataas ang kamay bulong ni Henry na dapat mag-practice pa sila. Bigla naman niyang narinig ang mabilis na yabag ng mga sundalo, alam ni Henry na susugod na ang mga ito. Agad siyang umupo sa lupa at nag-activate ng spell na Iron Wall. Isang matatag at mataas na pader ang agad bumangon mula sa lupa, protektado siya mula sa mga sumusugod. Walang sino man ang inaasahan ang ganitong kaganapan, nahulog sa kawalan ng mga sundalo sa likod ng pader. Mula sa loob tumayo si Henry matapos ma-activate ang spell, samantalang hawak-hawak ni Kale ang nanginginig niyang panga sa lamig. Natigilan siya sa kanyang ginagawa nang biglang tawagin siya ni Henry. Sinabi ni Henry na may seryosong ekspresyon, na kasalanan niya ito, dapat siyang magalit at isisi ang sarili sa kanyang kamangmangan sa pagpili niya sa panig ni Salmora. Hinablat niya si Kale sa balabal at mabilis na lumipad paitaas. Pagkatapos, ginamit ni Henry ang freeze spell, bumukas ang lupa at lumitaw ang isang dambuhalang bloke ng yelo na may matulis na dulo. Lumapit si Henry, ibinulong kay Kale ang huling pamamaalam, pagkatapos binitawan niya na ito sa mahigpit na pagkakahawak. Habang bumabagsak si Kale, napatitig siya kay Henry, ang lalaking tumapos sa lahat. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, ginamit ni Henry ang spell na Freeze Beam. Binalot ng yelong agos ang buong katawan ni Kale, na nagyelo hanggang sa kaibuturan, bago pa man mahulog ang katawan niya sa matulis na bloke ng yelo. Mula sa itaas, tahimik na nagmamasid ni Henry, sa isipan niya, ang matalinong guro, minsan, binibigyan pa ng pagkakataon ang hangal na estudyante. Tumingin siya sa mga nakaligtas sa ibaba, para kay Henry, kahit ang mga swordmaster ay mukhang hamak na nilalang mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, ginamit niya ang kidlat na mahika na namuo sa kanyang mga palad, nais niyang maranasan ng mga kabalyero ang takot na dala ng isang tunay na salamangkero. Habang napalibutan si Henry ng malakas at kumikislap na enerhiya, natigilan ang mga kabalyero, hindi alam ang aasahan. At sa wakas, nanambalik ang katotohanan,
Kailangan nilang tumakas kaagad kung ayaw nilang mamatay. Ngunit huli na, sa isang kumpas ng kanyang kamay pinakawalan ni Henry ang kidlat. Tumama iyon sa mga sundalo ng sobrang bilis at walang nakatakas, habang ang iba ay nakatayo na lang tinanggap ang kanilang kapalaran. Sa kabilang banda, isang pulang enerhiya ang namuo sa kabundukan ng Gaon, at sa ilang iglap, isang bugso ng enerhiya ang sumabog sa lokasyon ni Salmora. Nang hamupa ang liwanag, tanging ilang haligi ng usok ang natira sa paligid ng nakadapa na si Salmora. Sa matinding pinsala na kanyang natamo mula kay Ban, milagroso siyang nabuhay dahil sa kanyang natitirang aura na ginamit niya sa kanyang katawan bilang proteksyon, at kahit may proteksyon ng aura durog pa rin ang katawan niya, pero humihinga pa. Lumapit si Ban sa tabi ni Salmora, ipinatong ang espada sa balikat, at namangha na sinabi na kaya niyang makaligtas sa pagbagsak ng kanyang kakayahan, at siya pa rin talaga ang ikasampung espada ng imperyo kung tutuusin. Dito lang napagtanto ni Salmora na ang kalaban niya ay si Ban, at tinanong niya ito para kumpirmahin. Umupo si Ban sa tabi niya, at tinanong kung bakit ngayon niya lang ito napansin, habang nanginginig sa sakit hindi makapaniwala si Salmora kung paano ito nangyari. Itinarak ni Ban ang kanyang espada sa lupa, diretso sa harap ng ilong ni Salmora, aniya ni Ban, simula nang pumanaw ang Grand Duke Henry Morris, ay matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, ang kanyang paghihiganti. Naglabas ng matinding murderous aura si Ban nang maalala ang mga maraming buhay na kinuha ni Salmora, at sa nakakatakot na boses, sinabi niya kay Salmora na sarili niya lang ang dapat sisihin dito at hindi siya karapat-dapat ng isa pang pagkakataong mabuhay. Bago itarak ang espada sa katawan ni Salmora, tinanong siya ni Ban kung hindi ba siya nahihiyang taglay niya pa rin ang titulong ikasampung espada ng imperyo na may ganitong kaawa-awang mga kasanayan. Natarante si Salmora, tinawag si Ban sa pangalan, nakiusap na itigil ito. Pero hindi siya pinakinggan ni Ban, at tuluyan ang inihatid si Salmora sa kabilang mundo, habang nanatiling nakabaon ang espada sa katawan ni Salmora. Galit na sinabi ni Ban, na tumahimik siya at wala siyang karapatang tawagin ang kanyang pangalan. Tumayo si Ban, na pagtanto niyang isa na namang kalaban ang nabawas. Ngunit marami pa silang kailangang gawin. Hinila niya ang binti ni Salmora at biglang naalala si Henry. Iniisip niya kung kumusta na si Henry at kung ayos lang ba siya doon.